Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at alam naman po natin sobrang magulo na ngayon sa Senado, no? Wala muna tayong batian ngayon. Paki-like, paki-share itong video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kasi po ipapakita ko sa inyo ngayon, sabay-sabay tayong mag-react dito sina John Vic at itong si Robin Padilla nagtulakan dahil hinaharangan po ni DILG John Vic itong mga 18 ex-Marines na sa tingin ko, sa palagay ko ay dinala po, iniskortan po ito ni Senator Robin Padilla. So medyo nagkaroon po ng tensyon. At nung dumating na sila doon sa hearing ay pinag-usapan na ito palang si Torre, okay, Nicolas Torre, di umano ay nililigawan itong 18 ex-Marines para bumaliktad, di umano, okay? Tapos booking rin dahil meron pong mga kumanta na ang gobyerno tumulong sa ICC para kunin si Tatay Digong, no? Yan, iniimbestiga ito ni Marcoleta. Video rin ito, ipapakita ko sa inyo. At higit sa lahat, itong si Senator Amy Marcos ay tinanong rin itong mga 18 ex-Marines patungkol po sa delivery, di umano, ng mga nakapasok na mga maleta, umano, nakapasok dito sa lugar ng Ilocos. Imagine that one. Lugar nila yan, dyan sa mga Marcoses, nila Sandro Marcos. Nakapasok ang malita doon at naghahatid raw. Yan ang ating pakikinggan. Ito muna. Ito, panoorin natin itong video kung saan ito raw si Torre ay nililigawan itong 18 ex-Marines. Ito, panoorin natin at pakinggan. Magre-react tayo. Bini is voluntary. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po Rapos. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa Grabe si Torre. Kasali ka pala dito, Torre? babayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang visa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak po ang sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagusto. Grabe ito, no? Kasi ako naniniwala ako dito sa kanila kasi hindi man lang sila nagbabase lang sa script. 'Di ba? Kung mapapanood mo, talagang sila very very calm, no? Kalmadong-kalmado, pero kita mo naman na grabe yung nila. Bakit pumasok yan? Ito. Tuhan, na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Your. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyo pinagsamang salaysay?
Meron po kaming naka-save sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Medyo late yung bibig nila ha. Hindi synchronize yung voice pero at least marinig natin. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor. Pangalan po? Rosebert Popan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya, yung ano tawag doon, IME, may number yan eh. Pag, IMEI. Oo. Your Honor. Try lang natin i-trace, baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino yung hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, sir. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. So meron talaga siyang Sabi maraming nga nila, ebidensya. Mr. President, nagtatali-talinuhan man ng matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po, na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Ang pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalipag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko po pamilyar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Atty.? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta. Yan no, grabe. May picture pa talaga sila kay Sandro Marcos. Okay? Lilinawin natin yan. May picture sila ni Sandro Marcos. Bakit nag-i-insert yan? Ito po.
bene is voluntary. So yun po ang patungkol sa kay Nicolas Torre. Niniligawan sila ni Nicolas Torre, okay? So dito punta naman tayo dito next itong nakapasok na ang gobyerno, okay, tumulong sa ICC para kunin si FPRRD. Ito yung pinag-usapan nila. Go ahead po. Go ahead Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Linawin natin ha. Sabi nila si Trillanes nakatanggap ng maleta. Nakatanggap ng maleta. Siya ang nagsabi. Siya ang nag-deliver. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso Okay. na malita po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, dalawang beses. Dalawang beses. Tapos, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Yan ang sabi ni Ganun po yung BBM. sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa niyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung anong gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa nung humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Grabe talaga. Ang kapal ng mukha ni BBM, no? Na siya pa mismo ang sila pa mismo ang binabaliwala lang nila yung sinabi nila dati na in a way, shape or form ang ICC wala nang karapatan dito, pero ayan, no? Klarong-klaro na ang ICC, ang gobyerno pala tumulong sa ICC para kunin si Tatay Digong. Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So I just wanted to put that on record, Mr.
Chair, importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Correct. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, Oh, pero booking dyan kasi saksi itong mga 18 ex-Marines na isa sila sa mga inutusan para ayan na nga, no? Binigyan raw umano ng mga maleta. we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Correct. Yun ang punto. Budol si BBM. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po din sa ibang bansa. Halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Israel nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalan pa nyo ng pera, pinakain dito, Correct. nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, Wala. hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. Go ahead po. Go ahead Ako po, po. sir. Okay. Nakapag-deliver Ito naman yung ano yung kay Senator Aimee na nagdi-deliver umano sa Ilocos. Sandro Marcos, ano na? Pwedeng pa, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kompleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po. Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyo ang pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos? Then, pesos po, Your Honor. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya? Na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Grabe ang accurate ng tanong dito ha. Malalaman talaga dito kung nagsisinungaling sila o hindi. Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na APRO si dating congressman ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, o mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito? Mula po nung umupo na APRO si Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman